Tinatayang aabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng tirahan sa nangyaring sunog sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Ayon po sa mga residente, ilang beses na silang nasunugan pero ito daw ang pinakamalalang insidente ng sunog na nangyari sa kanilang barangay. Aircon lang na within 24 hours sa tuwatak ko. Umalis yung may-ari, iniwanan. Sumisiklab na po yung sunog, malaki na talaga. Akala nga namin, stop na dito. Adi nagkaroon talaga ng malaking sunog. Gabi ng March 6. Ang payapang pamumuhay sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City ay nabulabog ng isang malagim na insidente. Nasa trabaho po kasi kami nung sir. Bali, yung asawa ko po, tsaka yung nanay ko, tumatawag po sa amin, wala po kami kaalam-alam nun eh. Ngayon po, nung nasagot po namin yung tawag, ayun na po, sumisiklab na po yung sunog, malaki na talaga. Hindi na po namin alam kung ano na po nangyari sa mga namin. Hinahanap na lang po namin sila doon ng tatay ko kasi magkasama po kami tatay ko sa trabaho eh. Pagdating po namin talagang yung apoy, malakas na eh. Kuya, bahay mo kuya. Alin po? Sunog din. Ano nangyari? Ito po sa nanay, sa kapatid ko nanay ko. Ako, sunog talaga lahat Ilan po kayo ng pamilya dito? Anim. Tapos? Sa bawat sunog na nangyayari, madalas nating tinatanong saan nagsimula at ano ang sanhi. Pero sa lawak ng pinsala, kung saan mahigit 4,000 pamilya ang nawalan ng masisilungan, ang mas mahalagang tanong ay paano natin ito mapipigilan. Ilang sunog na po nangyari dito. Sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Sanay naman po kami, kaya lang ito ang pinakamalalang sunog na nangyari. Alam nyo, madalas nating naririnig yung ingat kayo sa sunog. Pero dito sa Nia Road, nakikita mo yung lupit ng domino effect. Kahit ikaw na yung pinakamaingat na tao sa mundo, kung yung kapitbahay mo ay pabaya, damay ka. Nasaan ka nung kuya? Dito, mismo. Patulog na nga kami Oo. Patulog na. Hindi kami sigawan ng sunog eh. Tapos? Yun. Tingnan namin, meron nga. Tinampas kami. Nagakot na kami. Yun na namin bata. Yun, nalapit lang sa amin. Diyan lang sa likod. Faulty wiring, jumper, open flame, mula sa naiwang kandila o kalan. Yan ang mga pangkaraniwang dahilan ng sunog. Pero ang mas malalim na dahilan, ang ating kampanting pag-uugali, yung kaisipan nating okay lang yan o hindi naman siguro tayo masusunugan. Sa sobrang dikit-dikit ng mga bahay dito, ang pagpapabaya ng isa ay parusa sa libo-libo. Wala po talaga kami na isalba. Ultimo nga po damit na suot namin, yun lang po talaga na isalba namin eh. Wala po talaga. As of 11 p.m. March 6, 2026.
Naganap ang malaking sunog na umabot sa Task Force Bravo. Na-inject tayo alauna en punto. 10:70 Task Force Bravo, Lia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, March 7, 2026. Need water supply. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa klase ng materyales sa lugar. Sobrang bilis ng pagkalat ng sunog doon dahil dikit-dikit yung mga kabahayan, densely populated area at hindi lamang dikit-dikit na mga konkreto kundi dikit-dikit na mga light materials. No? So, ang apoy kasi ay nagdodoble yan in every 30 seconds tapos nagpa-flash over na in 3 minutes. Pero kita naman natin yung pinag-uusapan nating sunog ay sobrang dikit-dikit po yung mga kabahayan doon kaya napakabilis po ng pagkalat ng sunog. Yung sunog po ay naging conflagration talaga. Dahil sa dikit-dikit na kabahayan na gawa lang sa light materials, naging mabilis ang tinatawag na heat transfer. Mula sa conduction o pagdidikit ng mga dingding hanggang sa radiation kung saan ang sobrang init ng paligid ay sapat na para kusaring lumiyab ang mga katabing bahay. Yan lang po yan sa unahan ng alunghang highway lang siya. Nag-start. Siyempre, hindi mo inaasahan na nagkaroon ng yan, ihip ng hangin. So yan, sa problema pagkaroon ng sunog dito. Imbis na doon lang, lumakas ang hangin, yun nangyari, umikot. Akala nga namin, stop na dito, tumuloy pa. Hindi kami nagpanik kasi malit pala yung sunog, may bumbero na tatlo eh. Kaya sabi ng mga kapitbahay namin, huwag kayo magpanik, makaya yan atulahin. Sabi nila. Kaya ang nangyari, maya lang, nandyan na yung sunog, wala na, hindi na kami nakapagligtas ng gamit. Tumakbo na lang kami kaysa naman nasunog kami. Hindi lang bahay ang natupok, maging ang mga alagang hayop na hindi nakalabas at mga ari-ariang naipundar ng ilang dekada, naging abo sa loob lang ng ilang oras. Sa pagtaya, aabot sa 4,000 pamilya ang nawalan ng masisilungan. Hindi biro ang pag-apula sa isang napakalaking sunog. Sa ilalim ng Task Force Bravo, nagtutulong-tulong ang mga bumbero at mga volunteer para hindi na ito kumalat sa mas malawak pang area. Ang alarma kasi nagsisimula sa first alarm hanggang second, third, fourth, fifth. So ang minimum namin na additional dyan ay bawat alarma 4. No, from our end, no, from the BFP. Siyempre, mas marami pong rumiresponde dyan kasi ang aming kinukonsidera dyan for efficiency din at para mas effective yung hindi natin kukuyugin yung maliit na sunog, ilabas natin lahat ng mga resources agad. So hindi naman efficient yun, no? Kaya may running card tayo kung tawagin kung saan yung sunog, ito ang magpapadala, kung anong alarma. So para sa efficiency naman to, yun, no? At effectivity pa rin. Kung kailangan na ng mas maraming truck at mas maraming personnel, so inaakyat natin yung alarma. So minimum yan, ang bawat alarma ay 4. Sa Nia Road, hindi lang apoy ang kalaban. Dahil sa sobrang tindi ng singaw at init ng paligid, ang mga bahay na hindi pa man nadidikitan ng apoy ay kusa ng nagliliyab. Ang heat transfer kasi pag dating dyan sa sunog, hindi lang naman sa convection or yung mainit na hangin or usok, no? Meron pa dyan yung radiation. Pag once talagang conflagration na, ay through the medium of atmosphere, yung mainit na paligid lang talaga ay liliyab na yan. No? So nagsisimula sa conduction dahil magkadikit, no? Contact between two houses, then nagiging convection dahil sa usok na, then hanggang radiation na yan, no? Yung sobrang init na ng paligid, sabay-sabay na lang yan lumiliyab.
simultaneous na siyang lumiliyab. Isa pang naging hamon sa mga bumbero ay ang dami ng tao sa lugar. Alas 6 ng umaga, sa wakas ay naapula na ang apoy. Pero sa paghupa ng init, doon naman rumihistro ang lamig ng katotohanan. Wala na silang babalikan. Wala lang po talaga. Kahit damit. Ito, ilang araw na. Wala na yung mga gamit. Importante, may buhay na niligtas lang. Ito na ang pang-5 beses na dumanas ng sunog ang ilang bahagi ng residential area. Sa kabila ng paulit-ulit na trahedya, bakit kaya gusto pa rin nilang tumira dito? Kaya ilang sunog na po nangyari dito. Sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Sanay na sanay. Sanay naman po kami, kaya lang ito ang pinakamalalang sunog na nangyari. May mga dumaan sa ilang dekadang hirap para lang mayroong sariling tahanan. Pero sa isang iglap, naging abo ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Siguro po nasa 30 years na rin po na kami dito. Kasi mga 1990 po, nandito na kami. Sa Niya eh. Doon po kami, sa babaan pa na kami. Kaya ilang sunog na po nangyari dito. Sa tuwing masusunog po ito, nandito kami. Huwag na kayong magpundar. No? Kung ganito lang naman din na paulit-ulit. Sa ngayon ay pinanghahawakan ng mga biktima ang pangako ng muling pagbangon habang hinihintay ang tulong ng gobyerno. Antayin muna natin yung go signal ng government, ng LGU kasi mahirap na yung gagawa ka tapos magkakaroon ng click stick na sana ayusin lang ng gobyerno natin. Ang insidenteng ito ay isang paalaala. Ang pag-iwas sa sunog ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi nagsisimula sa loob ng ating mga tahanan. So yan po ang talagang panawagan natin sa pag-iwas sa sunog ay talagang nagsisimula sa ating sariling mga tahanan. Kaya yung aming tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, ito ay talagang panawagan sa pagkakaisa, pagtutulungan at para maprotektahan natin ang ating pamilya at ari-arian. Masakit tingnan ang ganitong tanawin. Pero sana ang abo ng sunog sa Barangay Pinyahan ay magsilbing aral sa ating lahat. Ang pag-iingat ay hindi lang para sa sarili mong bahay. Ito ay para sa kaligtasan nating lahat. Huwag nating hintayin na maging abo ang ating pinaghirapan bago tayo matuto. Kasi yung bata ang pinakamalapit sa kalang, kaya siya yung pinakagrabe. Gumagamit po ba kayo ng portable gas stove? Ingat po tayo dahil isang pamilya po sa Navotas City ang naging biktima ng pagsabog ng ganitong klase ng lutuan. Meron naman pong paalaala ang Bureau of Fire Protection upang tayo ay maging ligtas sa mga ganitong insidente. Sa unang tingin, tila isang normal at payapang umaga ang bumungad sa isang eskinita sa barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas, nitong Pebrero 25, dakong alas 9 ng umaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga batang naglalaro sa labas, ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ang kapayapaan ay napalitan ng takot. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Sa tindi ng pagsabog, nasira ang mga tolda sa tapat ng mga bahay. Kamuntikan pang mabagsakan ng mga kahoy na panukod ang 3 batang naglalaro na mabilis na nagtakbuhan palayo. Ilang segundo pa ay makikita ang isang babaeng palayo sa lugar na pinagsabugan na duguan ang kaliwang mukha.
Siya ang nakaupo malapit sa pinanggalingan ng malakas na impact ng pagsabog. Posibleng ang mga debris na lumipad ang tumama sa kanya. Ngunit ang mas nakababahalang tagpo ang sumunod na nakuhanan ng CCTV. Ang babaeng kasunod na lumabas ng blast site, gula-gulanit na at halos wala nang natira sa kanyang damit. Malinaw na makikita ang mga sariwang lapnos sa balat dulot ng matinding pagsabog. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad at sa kwento ng mga saksi, isang ginang ang maghahanda sana ng kanyang paninda na nilagang mais. Isang simpleng paghahanda sa kusina na nauwi sa isang mapanganib na aksidente. Nagkaroon ng pagsingaw o pag-leak ng liquefied petroleum gas mula sa tangke ng portable gas stove habang tinatanggal ang burner nito. At dahil sa nakasinding gas stove malapit dito, isang iglap lamang naganap ang malakas na pagsabog. Pero yung mais na pinagsasalangan nila is hindi naman talaga sumabog. Ang sumabog yung papalitan pa lang nila ng ulo. Ayun. Gulat na lang din sila na biglang umapoy. Sabi nga ng kapatid kong isa, yung si Jenrex, is hindi naman dapat sasabugan si mama kasi hinabol niya pangaraw. Kaso inano niya daw yung asang niyang anak na si Bugoy. Na inano niya, sinape niya kaya din siya nadamay. Kaya 3 sila yung bali 5 yung bisita tsaka si Sir Albert. Ilan sa mga biktima ang malubhang nasugatan dahil sa insidente, ang mabilis na isinugod sa ospital. Kasi yung bata ang pinakamalapit sa kalang kaya siya yung pinakagrabing tama. Kaya sila mama yung sa mukha. Ano yung tinanong ni ate? Ayun nga, yung meron yung tama niya sa mukha, buong mukha, tsaka yung mga kamay niya. Tapos sa tiyan niya, meron din siya malaki. Sa mga daddy niya, yung mga paa niya, sunog din. Yung kapatid ko naman, sa braso siya, tsaka yung buong hikod. Yung isa ko namang kapatid na 13 years old, siya yung pinakamaraming tama kasi yung buong katawan niya, tapos yung dito sa braso niya, sa paa. Karaniwan nang ginagamit ang portable gas stove sa mga karinderya, street vendors at outdoor cooking. Ngunit ayon sa mga eksperto, may dahilan kung bakit hindi ito dapat ginagamit sa loob ng bahay. Kaya sa mga disenyo natin sa restaurant, di ba, mapapansin natin, nasa labas talaga yung mga malalaking LPG na parte ng sabihin natin kitchen nila, pero ang travel po ng LPG papunta sa loob through a piping system. So pero ang talagang mga tangke nasa labasan kasi talagang ang disenyo yan ay properly ventilated dapat. Delikado ang paggamit ng portable gas stove sa loob ng bahay, lalo na kapag nagkaroon ng singaw. Isa pa, dahil yung burner niya naka-attach mismo sa tangke. No? So kung medyo may kabigatan yung niluluto natin, yung mismong burner nagkakaroon ng malakas na puwersa doon sa directly na sa tangke. So maaari siyang gumalaw-galaw doon o kahit ginagalaw-galaw natin yung mga niluluto natin, maaari rin siya maapektuhan na magkaroon ng leak, no? So isa pa, pag pinasok natin yung burner, di ba? Talagang normal yun, nagkakaroon ng leak. So normal siya, no? Yung part of mekanismo niya pag saksak ng burner, kasi parang i-inject niya yung bearing doon sa loob, may talagang lalabas na LPG, yung liquid ay may highly volatile nga, mag-turn into vapor agad. Once kung open pa halimbawa yung burner natin, so tuloy-tuloy yung pag-open, tuloy-tuloy yung pag-leak. Pag gumamit ng ganyan, make sure talaga sa properly ventilated area. Tulad ng mga kusina natin na may exhaust fan, na may mga proper ventilation, hindi siya isang confined spaces. Kasi yun nga, parang walang pinagkaiba yan sa pulbura na pampaputok. Diba? Pag ang pulbura ay naka-loose lang siya, kahit sindihan mo siya, apoy lang siya. Pero pag once kahit konting pulbura ay inipon mo siya, naging confined siya, ay pwede siyang mag-explode, no? So, yun po yung ganun din sa LPG,
No, pag once confined siya, pag sumabog yan, talagang napakadelikado. Ang LPG o liquefied petroleum gas ay liquid kapag nasa tangke. Ngunit kapag nailabas ito sa hangin, nagiging gas at vapor ito at ayon sa mga eksperto. Dahil sa expansion niya, yung kung ilan man ang capacity ng super kalan ang gamit nila, so it times 270 mo into vapor, no, para siyang nag-multiply doon ng 270 times at present siya sa confined space. So, ang initial investigation doon, may neighboring or may kalapit, no, same room, may kalapit doon na isa pang burner, may apoy, may open flame, no? So yung open flame na yon ay yun yung nag-trigger ng ignition din na naging explosion. Ang maliit na leak mula sa tangke ay maaaring maging napakalaking volume ng gas sa hangin. At dahil mas mabigat ito kaysa hangin, bumababa ito at naiipon sa mga mabababang bahagi ng bahay. Kapag naipon ito sa isang confined space, kailangan na lamang ng isang spark o apoy. At posibleng ito ang nagdulot ng pagsabog sa insidente sa Navotas. Pinaniniwalaang may open flame malapit sa lugar kung saan nagkaroon ng LPG leak. Maaring mula ito sa nakasinding stove o ibang pinanggagalingan ng apoy. Ang electric fan na ginagamit para pasingawin ang gas ay maaari ring maging sanhi ng spark kapag binuksan ang switch. Kaya kapag may naaamoy na matapang na amoy ng LPG, napakahalaga ng tamang aksyon. Sa natural na anyo nito, ang LPG ay walang amoy. Ngunit nilalagyan ito ng kemikal na tinatawag na ethyl mercaptan. Ito ang nagbibigay ng matapang at masangsang na amoy upang madaling malaman ng mga tao kung may gas leak. Ang amoy na ito ay isang babala, isang signal na kailangang kumilos agad upang maiwasan ang aksidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilang mahalagang paalaala sa paggamit ng LPG at portable gas stove. Kaya pag ganyan, no, halimbawa may naamoy tayong masangsang na amoy, i-properly ventilate natin para ma-dissipate yung LPG fumes sa atmosphere. Huwag gamitan ng mga appliance para hindi mag-trigger yung ignition sa on or off ng mga nasabing appliance, or yung ilaw kung nakasindi na, hayaan na nakasindi, or nakailaw na, hayaan na nakailaw. Kung naka-off naman, huwag nang i-turn on. No, ganun din kung naka-turn on na, wag nang i-turn off kasi yung ignition kasi ng mga switch ay pwedeng mag-cause ng ignition yan, no, at pwede siyang mag-trigger sa explosion. Isang simpleng kagamitan sa pagluluto ang naging dahilan ng isang mapanganib na pagsabog sa Navotas. Pero sa tamang kaalaman at wastong paggamit ng mga kagamitan, may iwasan ng trahedyang maaaring sumira sa buhay at tahanan ng isang pamilya. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver, ang naipakita po ng mga tips at mga paalaala ng Bureau of Fire Protection para tayo ay maging ligtas at makaiwas po sa insidente ng sunog. Sana po ay maalala natin at lagi nating tatandaan para tayo po ay maging ligtas. Siyempre, yung nangyaring sunog po dyan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, malungkot na pangyayari po yan, pero sana ay maging aral sa atin sa iba't ibang lugar sa ating bansa na tayo po ay maging responsable, tayo ay maging maalalahanin sa ating mga bahay, sa iiwanan nating niluluto, sa iba't ibang mga pag-aalaga natin sa ating mga anak kung sila po ay naglalaro ng apoy, maalagaan natin na huwag po nilang gagawin ito upang maging ligtas ang ating mga bahay. At hindi lang yon, pati po yung ating mga kapitbahay kasi ang sunog po walang pinipili yan. Pag nangyari ang sunog, pwedeng marami ang madamay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.